Amoy. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Elena. Isang masangsang na amoy ng gasolina na tila kumakapit sa bawat hibla ng kanyang damit at sumisiksik sa kanyang ilong. Nagpumiglas siyang bumangon, ngunit may humihila sa kanya pababa. Naramdaman niya ang mahigpit na tali sa kanyang mga kamay at paa. Madilim, malamig. Ang sahig na kanyang hinihigaan ay mamasa-masa at magaspang. Arturo? Mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Arturo, nasaan ka? Isang ungol ang narinig niya mula sa di kalayuan. Doon, sa isang sulok ng madilim na silid, naaninag niya ang anino ng kanyang asawa. Nakatali rin ito, tulad niya. Elena? Ungol ni Arturo, ang boses ay puno ng sakit at pag-aalala. Ayos ka lang ba? Sinubukan ni Elena na gumapang palapit dito, ngunit bawat galaw ay nagdudulot ng hapdi mula sa mga lubid. Anong nangyayari? Nasaan tayo? Bago pa man makasagot si Arturo, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang dahan-dahang pagbukas ng isang pinto sa itaas na sinundan ng marahang yabag sa hagdanan. Isang anino ang unti-unting nabuo sa dilim. Isang pamilyar na anino. Gising na pala kayo, sabi ng isang boses. Isang boses na alam ni Elena. Isang boses na minahal niya mula pa noong unang araw na narinig niya ito. Laura? Bulong ni Elena, hindi makapaniwala. Anak? Ang ilaw mula sa isang cellphone ay biglang tumutok sa kanilang mga mukha. Pansamantalang bumulag sa kanila. At nang masanay ang kanyang mga mata, nakita ni Elena ang mukha ng kanyang anak. Ngunit hindi ito ang Laura na kilala niya. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. Ang nangiti sa labi nito ay hindi abot sa mga mata. Isang nangiti na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Elena. Anak, anong ginagawa mo? Umiiyak na tanong ni Elena. Pakawalan mo kami. Natatakot ako. Tumawa si Laura. Isang tawang walang kagalakan. Huwag kayong mag-alala, ma. Matatapos din ito kaagad. Laura, tama na to. Sigaw ni Arturo. Nagpupumiglas sa kanyang tali. Kung may kailangan ka, pera ba? Mag-usap tayo. Pera? Pag-ulit ni Laura, tila naging interesado. Lumapit ito at umupo sa harap nila. Ang ilaw ng cellphone ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mukha nito. Oo pa, pera nga, malaking pera. Huminga ito ng malalim na para bang naghahanda para sa isang mahalagang anunsyo. Nakita nyo, meron kayong life insurance, malaki. Sapat na para makapagsimula ako ng bagong buhay. Isang buhay na hindi ko makukuha kung patuloy lang akong magiging anak ninyo. Napatigil sa paghinga si Elena. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Isang malungkot na aksidente. Paliwanag ni Laura. Ang boses ay kalmado, na parang nagkukwento lang ng isang pelikula. Isang sunog. Kawawa naman ang mag-asawang natrap sa basement, hindi na nakalabas. Pero ang kanilang nag-iisang anak, si Laura, makakatanggap ng lahat. Magiging milyonarya siya. Hindi. Umiling-iling si Elena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ikaw yan, Laura. Hindi ganyan ang anak ko. Pinalaki kita ng may pagmamahal. Pagmamahal? Muling tumawa si Laura. Ang pagmamahal ba ay ang hindi maibigay sa akin ang lahat ng gusto ko? Ang pagmamahal ba ay ang hayaan akong maghirap habang kayo ay komportable? Hindi ka naghirap, Laura. Sigaw ni Arturo. Ibinigay namin ang lahat sa'yo. Hindi sapat. Biglang tumaas ang boses ni Laura, puno ng galit at hinanakit. Hindi kailanman naging sapat. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad. Plinano ko na ang lahat. Ang mga kapitbahay ay aakalain na umalis kayo para sa isang biglaang bakasyon. Walang makakaalam. Pagsapit ng umaga, abo na lang ang lahat. Nanginginig sa takot at pighati. Napatingin si Elena kay Arturo.
Nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang parehong takot. Ngunit mayroon ding determinasyon. Isang pangako na hindi sila susuko. Ngunit paano? Paano sila lalaban? Bumalik si Laura sa paanan ng hagdan. Ngunit bago umakyat, lumingon itong muli sa kanila. May kinuha itong isang maliit na galon mula sa sulok. Binuksan nito ang takip. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay lalong tumindi. Dahan-dahan, ibinuhos ni Laura ang natitirang laman nito sa sahig, malapit sa kanilang mga paa. Naramdaman ni Elena ang malamig na likido na dumadaloy, bumabasa sa kanyang damit. Laura, maawa ka anak. Pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay halos mawala na sa pag-iyak. Tumingin si Laura sa kanya. Sa isang saglit, inakala ni Elena na nakita niya ang dati niyang anak. Isang saglit ng pag-aalinlangan. Ngunit nawala rin ito kaagad. Napalitan ito ng isang nangiti. Isang nangiti na puno ng kasamaan. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Elena sa kanyang anak. Magpahinga na kayo, pa. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at nagsimulang umakyat sa hagdan. Iniwan silang dalawa sa dilim, sa lamig, sa basang sahig na amoy gasolina, at sa nakakabinging katahimikan na dala ng isang napakalaking pagkakanulo. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas ay tila isang hatol. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Tanging ang mahinang paghikbi ni Elena ang maririnig at ang amoy ng gasolina na tila lalong tumatapang sa bawat paghinga. Elena, tahan na, bulong ni Arturo. Pilit pinatatatag ang sariling boses. Huwag kang bibitaw, makakaisip ako ng paraan. Ngunit ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig. Anong paraan? Paano? Napatingin siya sa asawa. Sa dilim, nakita niya ang pagyanig ng mga balikat nito. Ang babaeng pinangakuan niyang protektahan habang buhay ay nakatali sa sahig, basang-basa sa gasolina, at umiiyak dahil sa kanilang sariling anak. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa puso ni Arturo. Dapat ay nakinig siya sa kanyang sarili. Dapat ay hindi niya binaliwala ang mga senyales. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang gabi. Halos 6 na buwan na ang nakalipas. Nakaupo sila sa hapagkainan. Masayang nagkukwento si Elena tungkol sa kanyang hardin. Si Laura naman ay tahimik, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Mapa, biglang sabi nito. Ang boses ay pinatamis. May business proposal po sana ako. Inilatag nito ang isang plano tungkol sa isang online boutique. Maganda ang mga salita, puno ng pangako. Ngunit sa dulo, may isang numero, isang malaking halaga. Para sa initial inventory at marketing pa, paliwanag nito. Nakita ni Arturo ang pananabik sa mga mata ni Elena. Ang orgulyo ng isang ina. Aba, sige anak, suportado ka namin ng papa mo. Ngunit si Arturo ay nagduda. Alam niyang may nobyo si Laura. Isang lalaking nagngangalang Marco, isang lalaking alam niyang lulong sa sugal at may mga utang. Minsan niya itong nakitang sinusundo si Laura at hindi niya nagustuhan ang tingin nito. Pag-iisipan natin anak, sabi niya noon. Ngunit kinagabihan, kinausap siya ni Elena. Pagbigyan mo na si Laura Arturo para naman sa kinabukasan niya iyon. At dahil ayaw niyang biguin ang asawa, dahil ayaw niyang sirain ang perpektong imahe ni Laura sa mga mata ni Elena, pumayag siya. Ibinigay niya ang pera. Pera na ngayon ay alam niyang ipinambayad lang sa utang ni Marco. Pera na naging puhunan para sa kanilang sariling kamatayan. Patawarin mo ako, Elena, sabi niya sa kanyang isip. Dapat ay sinabi ko sa'yo. Dapat ay prinotektahan kita sa katotohanan. Habang lumilipad ang kanyang isip, ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa pagpupumiglas. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang mga pulso. Kahit nararamdaman na niya ang paggasgas ng lubid sa kanyang balat, kailangan niyang makawala. Para kay Elena. Para sa kanila.
Iginilid niya ang kanyang katawan. Sinubukang gamitin ang bigat niya para maputol ang tali. Ngunit masyadong matibay. Napasandal siya sa pader na bato sa likuran niya. Humihingal sa pagod at kabiguan. Malamig ang pader. Magaspang. At habang nakasandal siya roon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malayong alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang lolo, nakaupo sa tumba-tumba. Habang siya ay naglalaro sa sahig, ang amoy ng tabako at ang mahinang boses ng matanda. Nagkukwento ito tungkol sa giyera, tungkol sa kung paano itinayo ang kanilang bahay. Ang bahay na ito, apo, sabi ng kanyang lolo, ay mas matanda pa sa akin. At sa ilalim nito, mayroon itong mga lihim. Noong panahon ng Hapon, ang basement na ito ang naging taguan namin. Naalala ni Arturo ang pananabik sa kanyang mga mata bilang isang bata. Talaga po, lolo? Tumango ang matanda. At mayroon itong sikretong daanan. Isang lagusan na ginawa ng lolo ko. Lagusan palabas. Kung sakaling kailanganin naming tumakas. Noon, isa lang itong kwento para sa kanya. Isang kwentong pambata na puno ng hiwaga. Hindi niya ito kailanman sineryoso. Ngunit ngayon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Arturo. Tumingin siya sa paligid ng madilim na basement, sa mga pader na bato na dati bahagi lang ng kanyang tahanan. Ngunit ngayon ay tila mga pader ng isang libingan. Isang kwento lang ba yon? O isang katotohanan na makapagliligtas sa kanilang buhay? Ang bawat segundo sa dilim ay parang isang walang hanggang parusa. Nakatitig lang si Elena sa hagdanan kung saan huling nawala ang anino ni Laura. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang ngiti nito. Isang ngiting hindi niya kailanman malilimutan. Hindi ito ang kanyang anak. Hindi maaari. Baka nananaginip lang siya. Isang masamang panaginip. Ipipikit niya lang ang kanyang mga mata at pagmulat niya, nasa kama na siya, katabi si Arturo, at ang araw ay sisikat na. Ngunit ang amoy ng gasolina ay masyadong totoo. Ang hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso ay masyadong totoo. Ang sakit sa kanyang puso ay napakatotoo. Elena, mahinang tawag ni Arturo. Pinuputol ang kanyang pag-iisip. Kailangan mong maging matatag. Paano, Arturo? Sagot niya, basag ang boses. Ang anak natin, ang sarili nating anak. Hindi niya matapos ang sasabihin, napahikbi na lamang siyang muli. Muling bumukas ang pinto sa itaas. Muli, ang mabibigat na yabag. Napaangat ng tingin si Elena. Isang katiting na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Baka nagbago na ang isip ni Laura. Baka nanaig ang konsensya nito. Bumaba si Laura, ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong isang bote ng tubig at 2 piraso ng tinapay. Inilapag nito ang mga ito sa sahig, malayo ng kaunti sa kanila. Kumain kayo, sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ayokong sabihin nila na namatay kayo sa gutom. Ang kabaitan na yon ay mas masahol pa sa isang sampal. Ito ay isang pang-iinsulto, isang laro. Ano bang kasalanan namin sa'yo, Laura? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Binigay namin ang lahat. Edukasyon, bahay, pagmamahal. Ano pa ang kulang? Humalakhak si Laura, isang tunog na gumema sa maliit na silid. Kulang? Ma, iyon na nga ang problema. Palaging kulang. Lumuhod itong muli sa harap nila tulad ng kanina. Nakikita niyo ba ang mga kaibigan ko? Ang mga bagong kotse nila? Ang mga biyahe nila sa ibang bansa? Ang mga designer bag nila? Iyon ang buhay na nararapat sa akin. Hindi itong simpleng buhay na ibinigay ninyo. Hindi sa material na bagay ang kaligayahan, anak. Sabi ni Arturo, nanginginig ang panga sa galit. Huwag mo akong tawaging anak, sigaw ni Laura. Ang kaligayahan ay kalayaan. Kalayaan mula sa pagiging mahirap. At iyon ang ibibigay sa akin ng insurance money ninyo. Isang napakalaking halaga. May kinuha siyang papel mula sa kanyang bulsa
at ipinakita sa kanila isang kopya ng kanilang insurance policy. Nakita nyo? 10 milyon, sabi nito na may ngiti. 10 milyon para sa isang bagong simula. Isang magandang kapalit para sa dalawang buhay na wala namang patutunguhan. Hindi na nakasagot si Elena. Ang pagkasuklam ay pumuno sa kanyang dibdib. Tinatabunan ng kanyang takot. Paanong ang isang anghel na inalagaan niya ay naging isang demonyo? Habang nakatutok ang atensyon ni Laura sa pagyayabang, naramdaman ni Elena ang paggalaw ni Arturo sa kanyang tabi. Gumagapang itong palapit, dahan-dahan, hanggang sa magkalapit ang kanilang mga ulo. Elena, bulong nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Hindi lang siya. Anong ibig mong sabihin? Pabulong ding tanong ni Elena. Si Marco, sabi ni Arturo. Ang boses ay apurado. Ang nobyo niya. May malaking utang si Laura sa kanya. Si Marco ang nagplano ng lahat ng ito. Ginagamit niya lang ang anak natin. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isipan ni Elena. Marco, ang lalaking iyon. Ngayon, nagkaroon ng saysayang lahat. Ang biglaang pagbabago ni Laura. Ang pagiging maluho. Ang mga hininging pera. Hindi lang kasakiman. Ito ay desperasyon at manipulasyon. Ang kanyang anak ay hindi lang isang halimaw. Isa rin siyang biktima. Ngunit ang kaalamang yon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Nagdulot lamang ito ng mas malalim na sakit. Biglang tumunog ang cellphone ni Laura. Isang masiglang pop song na hindi nababagay sa madilim na lugar na yon. Tiningnan ni Laura ang screen at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting iba sa kanina. Isang nangiting malambing. Tumayo ito at lumayo ng kaunti bago sagutin ang tawag. Hello? Sabi niya. Ang boses ay biglang naging matamis at puno ng paglalambing. Nagkatinginan sina Elena at Arturo. Parehong alam kung sino ang nasa kabilang linya. Kumusta, Marco? Pagpapatuloy ni Laura. Opo, natapos na. Handa na ang lahat. Nakinig ito sandali. Okay? Sige, mag-iingat ka. See you later, I love you. Ibinaba niya ang tawag at humarap muli sa kanila. Ang matamis na ngiti ay nawala na, napalitan ng dating lamig. Malapit na, sabi nito. Oras na para tapusin ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Elena. Hindi na ito isang plano. Hindi na ito isang banta. Ito na ang katapusan. Nagsimula na ang countdown. Pagkaalis ni Laura, ang basement ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng pagkabigla, kundi ng nagbabantang kamatayan. Pinakinggan ni Arturo ang bawat tunog. Ang pagtulo ng tubig mula sa isang lumang tubo. Ang malayong kahol ng aso. Ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso. Ang bawat tunog ay maaaring ang huling maririnig niya. Arturo, basag ni Elena sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. Yung sinabi mo, tungkol sa lagusan. Totoo ba yon? Tumingin siya sa asawa. Sa kabila ng takot, ng luha, ng pagkakanulo, nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na nagsasabing hindi pa ito tapos lumaban. At iyon lang ang kailangan ni Arturo. Hindi ko sigurado. Pag-amin niya. Isang kwento lang ng lolo ko. Pero sa puntong ito, iyon na lang ang pag-asa natin. Muli niyang sinimulan ang pagpupumiglas sa mga tali. Sa pagkakataong ito, mas may bagsik. Mas may desperasyon. Hindi na niya ininda ang sakit ng paghilab ng kanyang mga kalamnan o ang hapdi ng lubid sa kanyang balat. Kailangan nilang makawala. Ngayon na. Saan banda, Arturo? Saan natin hahanapin? Tanong ni Elena. Ang mga mata ay nagsimulang maglibot sa madilim na paligid. Hindi ko alam, sagot ni Arturo. Humihingal. Wala siyang sinabing eksaktong lugar. Sinabi niya lang na itinayo ito para sa pagtakas.
Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye ng kwento ng kanyang lolo, ang mga salita, ang tono. Mayroon ba siyang nakaligtaang palatandaan? Habang nag-iisip siya, isang tunog mula sa labas ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang mahinang sirena, papalayo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isa pang sirena ang narinig nila. At isa pa, papalapit, palakas ng palakas. Ang mga pulis, sabi ni Elena, isang biglaang saya ang umalingaw-ngaw sa kanyang boses. Narito na sila, maililigtas tayo. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Arturo. Hindi pwede, masyadong maaga, masyadong perpekto. Tumingin siya sa mukha ni Elena na puno ng pag-asa at nadurog ang kanyang puso. Paano niya sasabihin dito na ang tulong na inaasahan nito ay bahagi lamang ng masamang plano? Elena, makinig ka, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi sila naparito para sa atin. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Elena. Sino ang tumawag sa kanila? Si Laura, sagot ni Arturo. Ang mga salita ay tila lason. O si Marco. Tatawag sila para i-report ang isang sunog. Pagdating ng mga bumbero at pulis, makikita nila ang nasusunog na bahay. At sa loob, 2 bangkay. Isang perpektong krimen. Walang makakapagsabi na sinadya ito. Ang pag-asa sa mukha ni Elena ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang mas malalim na uri ng takot. Ang takot na dulot ng pagkaunawa. Naiintindihan na niya. Sila ang ebidensya. At ang mga pulis sa labas ay hindi mga tagapagligtas. Sila ang magiging mga saksi sa kanilang pagkamatay. Mas lalong lumakas ang tunog ng mga sirena hanggang sa tila nasa tapat na mismo ng kanilang bahay. Narinig nila ang mga sigawan sa labas. Ang pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan. Nagsimula na ang palabas. At sila ang mga pangunahing tauhan na malapit nang mawala sa eksena. Bigla, isang maliit na kislap ng apoy ang nakita nila mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng basement. Isang maliit na ningas na mabilis na gumapang. Kasabay nito, narinig nila ang mabilis na mga yabag papalayo. Ang pagsara ng pinto sa likod bahay at ang malakas na pag-andar ng isang sasakyan. Umalis na sila. Iniwan na sila para mamatay. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na tunog. Ang pagkalat-kalat ng apoy. Ang mahinang pagputok ng mga kahoy sa itaas. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay nagsimulang humalo sa amoy ng gasolina. Arturo! Sigaw ni Elena. Ang boses ay puno ng panik. Huwag kang bibitaw! Sigaw pabalik ni Arturo. Itinuon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga tali. Nag-iinat, lumuluwag, isang hila pa, isang sigaw na puno ng sakit, at biglang lumuwag ang tali sa kanyang kanang kamay. Malaya na siya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis niyang kinalagan ang kaliwang kamay, pagkatapos ay ang kanyang mga paa. At sa gitna ng papalakas na apoy sa itaas at ng paparating na kamatayan, ang tanging nasa isip ni Arturo ay ang kwento ng kanyang lolo, ang lihim na lagusan, ang kanilang huling pag-asa. Usok, iyon ang bagong kalaban. Isang makapal at maitim na usok na nagsimulang pumasok sa mga siwang ng sahig sa itaas. Dala ang init na unti-unting ginagawang isang pugon ang basement. Nang makawala sa tali, hindi ininda ni Arturo ang sakit sa kanyang mga pulso. Agad niyang ginapang ang nanginginig na si Elena at dali-daling kinalagan ito. Salamat! Bulong ni Elena nang makawala habang inuubo dahil sa usok. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Habang nakatingin sa kisame na tila nagbabaga na. Anong gagawin natin? Ang lagusan, sabi ni Arturo. Hinila si Elena patayo.
Kailangan nating hanapin ang lagusan. Nagsimula silang kapain ang mga pader sa dilim. Ang bawat pader ay pare-pareho lang, malamig, magaspang, at walang anumang palatandaan ng isang lihim na pinto. Ang apoy sa itaas ay lalong lumalakas at naririnig na nila ang paglagutok ng mga nasusunog na kahoy. Wala, Arturo. Umiiyak na, sabi ni Elena. Nawawalan na ng pag-asa. Baka isang kwento lang talaga yon. Mamamatay tayo dito. Hindi, sigaw ni Arturo. Hinawakan ang magkabilang balikat ng asawa. Hindi tayo mamamatay dito. Makinig ka sa akin, Elena. Magtiwala ka sa akin. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ng asawa na puno ng pagdududa at takot, isang bagay sa loob ni Arturo ang nabasag. Ang lahat ng mga lihim na itinago niya, ang lahat ng kasinungalingan para lang maprotektahan ito. Ang lahat ng bigat na pinasan niya ng mag-isa. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung mamamatay man sila, kailangan nitong malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang iparamdam dito ang lalim ng kanyang pagmamahal, ang bigat ng kanyang sakripisyo. Elena, sabi niya, ang boses ay naging seryoso at puno ng sakit. Mayroon pa akong hindi sinasabi sa'yo. Ano pa, Arturo? Sagot ni Elena. Ang pagod at takot ay naroon sa kanyang boses. Na mas malaki pa ang utang ni Laura, na mas masama pa si Marco, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makalabas dito. Hindi tungkol doon, mariing sabi ni Arturo. Tungkol ito kay Laura. Tungkol sa kung bakit siya naging ganyan. Sa gitna ng usok at init, hinila niya si Elena sa isang sulok kung saan medyo mas malinaw pa ang hangin. Naaalala mo ba, Elena? Bago pa man tayo ikasal, may isang pagkakamali ka, isang gabi na pinagsisihan mo. Biglang nanigas si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkalito. Paano? Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Pagpapatuloy ni Arturo, ang bawat salita ay tila isang sugat na muling binubuksan. Ang mahalaga, nang malaman kong nagdadalang tao ka, alam kong may posibilidad na hindi sa akin ang batang dinadala mo. Pero mahal na mahal kita, Elena. Kaya tinanggap ko. Itinuring ko siyang tunay na akin. Ang hangin sa paligid nila ay tila mas lalong kumapal, hindi lang dahil sa usok, kundi dahil sa bigat ng revelasyon. Hindi, umiling si Elena. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Anong sinasabi mo? Si Laura, anak mo siya, Arturo. Umiling si Arturo. Ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi, Elena. Hindi ako ang ama niya. Isang malakas na paglagutok mula sa itaas, ang halos yumanig sa buong basement. Isang piraso ng nasusunog na kahoy ang bumagsak ilang talampakan lang mula sa kanila. Nag-iwan ng mga nagbabagang abo, ngunit hindi ito ininda ni Elena. Nakatitig lang siya kay Arturo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Una, ang kanyang anak. Ngayon, ang kanyang asawa. Ang buong buhay niya. Isang kasinungalingan. Bakit? Bakit? Bulong niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Bakit mo itinago ito sa akin ng ganito katagal? Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang humampas sa dibdib ni Arturo. Mahina sa simula. Pagkatapos ay papalakas. Sinungaling! Sinungaling kayong lahat. Niloko ninyo ako. Hinayaan lang siya ni Arturo. Tinanggap niya ang bawat hampas, ang bawat patak ng luha, ang bawat salita ng galit. Karapat dapat siya rito. Dahil mahal kita, sabi niya sa wakas. Hinawakan ang mga kamay ni Elena para pigilan ito. At ayokong masira ang pamilya natin. Pinalaki ko si Laura. Minahal ko siya. Sa puso ko, naging tunay ko siyang anak. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito. Kaya pala, biglang sabi ni Elena.
Ang galit ay napalitan ng isang malamig na pagkaunawa. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya. Nalaman niya. At sinisisi ka niya. Bago pa man makasagot si Arturo, isang malaking bahagi ng kisame ang bumigay. Isang malaking piraso ng nasusunog na damba ang bumagsak sa gitna ng basement. Nagkalat ng apoy at usok. Ang init ay naging halos hindi na matiis. Sa gitna ng apoy, sa gitna ng mga kasinungalingan, sa gitna ng pagkakanulo, nagtama ang kanilang mga mata. Nawala ang galit sa mga mata ni Elena. Nawala ang pagdududa. Ang naiwan na lang ay isang malalim, masakit na pag-unawa at takot. Isang nagbabagang dulo ng kahoy ang gumulong at tumama sa pader na bato sa likuran nila. Nagkaroon ng isang tunog. Hindi tunog ng kahoy, isang tunog ng metal, isang click. Ang tunog ng click ay mahina. Halos hindi marinig sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ngunit para kay Arturo, iyon ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Binitawan niya si Elena at mabilis na lumapit sa pader kung saan tumama ang nagbabagang kahoy. Hinawi niya ang abo at usok, hindi ininda ang init. Doon, sa pagitan ng dalawang malalaking bato, may isang maliit na siwang na halos hindi mapapansin. At sa loob nito, isang piraso ng metal na bahagyang nakausli, isang lumang trangka o pihitan. Elena, tingnan mo! Sigaw niya, ang boses ay napuno ng panibagong lakas. Lumapit si Elena, ang mukha ay nababahiran ng abo at luha. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Tinitigan niya si Arturo. Ang lalaking akala niya ay niloko siya. Ngunit ngayon, sa harap ng kamatayan, nakikita niya ang lahat ng mas malinaw. Ang bawat araw sa loob ng halos 30 taon, ang bawat pag-aalaga nito sa kanya, ang bawat pagmamahal na ipinakita nito kay Laura, kahit pa, hindi iyon kasinungalingan. Iyon ay sakripisyo. Isang sakripisyo na napakatindi, na ngayon niya lang lubusang nauunawaan. Ang galit niya kanina ay hindi lang para kay Arturo. Ito ay galit sa sarili. Galit sa isang pagkakamali sa nakaraan na ngayon ay bumalik para wasakin ang lahat. Arturo, bulong niya, hinawakan ang braso nito. Patawarin mo ako. Tumingin sa kanya si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nangungusap sa gitna ng usok. Walang dapat ipatawad, Elena. Nagmahal lang tayo. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kaluluwa ni Elena. Oo, nagmahal sila. At sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkakanulo, ang pagmamahal na yon ay totoo pa rin. Iyon na lang ang natitira sa kanila. Itinuon ni Arturo ang kanyang pansin pabalik sa pader. Sinubukan niyang pihitin ang metal, ngunit ito ay matigas. Kinakalawang dahil sa katagalan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw. Tulungan mo ako, sabi niya kay Elena. Sabay nilang hinawakan ng malamig na metal. Ang kanilang mga kamay, na minsan nang nagsama sa harap ng altar, ay muling nagsanib. Hindi para sa isang pangako ng magandang kinabukasan, kundi para sa isang desperadong pagtakas mula sa isang nagngangalit na impyerno. Itinulak nila, ginamit ang bigat ng kanilang mga katawan, isang nakakabinging tunog ng pagngangalit ng metal sa bato ang kanilang narinig. Dahan-dahan, bawat milimetro ay isang tagumpay. Sige pa, sigaw ni Arturo, humihinga ng malalim. Sa isang huling sabay na tulak, narinig nila ang isang malakas na kalampag. Ang isang bahagi ng pader na may sukat na kayang pagkasya ng isang tao ay dahan-dahang umuurong papasok, nag-iiwan ng isang butas. Isang madilim na butas na humihinga ng malamig at mamasa-masang hangin. Amoy lupa, amoy ng pag-asa. Ang lagusan, bulong ni Elena, hindi makapaniwala. Totoo nga, ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang pinutol. Mula sa itaas, narinig nila ang mga sigawan. Hindi na sigawan ng mga bumbero.
Iba ito, galit, desperado. Nandyan sila. Nakita ko sila sa bintana kanina. Buhay sila. Boses ni Laura. Sinundan ito ng boses ng isang lalaki. Malamang si Marco. Ano? Paanong nangyari yon? Sige na, bilisan mo. Kailangan nating tapusin ito bago pa may makakita sa kanila. Narinig nila ang mabibigat na yabag na tumatakbo papunta sa pinto ng basement. Ang kalampag ng pagsubok na buksan ito. Napatingin sina Arturo at Elena sa isa't isa. Ang takot ay muling bumalik. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga halimaw ay babalik. Dali, Elena. Pumasok ka na. Sigaw ni Arturo. Itinulak ang asawa papunta sa madilim na butas. Walang pag-aalinlangan. Gumapang si Elena papasok sa lagusan. Ang dilim sa loob ay tila mas kaaya-aya kaysa sa nag-aapoy na katotohanan sa likuran nila. Sumunod si Arturo. Ngunit bago niya tuluyang ipasok ang kanyang buong katawan, lumingon siya. Sa sandaling iyon, ang pinto ng basement ay bumukas ng malakas. Sa gitna ng apoy at usok, nakita niya ang anino ni Laura. May hawak na isang malaking piraso ng kahoy. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit, mas mainit pa kaysa sa apoy sa paligid nila. Hindi kayo makakatakas. Sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng kabaliwan. Humarap si Arturo sa dilim ng lagusan. Elena, gumapang ka na. Huwag kang hihinto. At sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga yabag ng kanyang sariling anak. Tumatakbo palapit para tapusin ang kanyang sinimulan. Ang dilim sa loob ng lagusan ay ganap. Walang kahit isang bahid ng liwanag. Ang tanging nararamdaman ni Elena ay ang magaspang at mamasamasang lupa sa ilalim ng kanyang mga palad at tuhod. Ang hangin ay mabigat, amoy lumot, at nabubulok na mga dahon. Para siyang nilamon ng lupa. Sa isang ordinaryong araw, ang pagpasok sa isang makitid at madilim na espasyo tulad nito ay magdudulot sa kanya ng matinding takot. Ngunit ngayon, ang dilim na ito ay isang kanlungan. Sa likuran niya, naririnig niya ang mga sigaw ni Laura na unti-unting humihina habang lumalayo sila. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pagpasok ni Arturo sa lagusan at ang isang malakas na kalabog nang sinubukan nitong isara ang lihim na pinto. Arturo, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Nandito ka ba? Nandito ako. Mahal ko. Sagot ni Arturo mula sa likuran niya. Ang boses ay humihingal. Huwag kang hihinto. Kailangan nating lumayo. Sinunod niya ito. Gumapang siya. Ang kanyang mga kamay ang nagsisilbing mata niya sa ganap na kadiliman. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Ang daanan ay makitid at paminsan-minsan ay sumasayad ang kanyang likod at balikat sa mababang kisame. Naririnig niya ang pag-ubo ni Arturo sa likuran niya. Isang ubo na mas malalim at mas masakit. Ang usok mula sa nasusunog na basement ay sumusunod sa kanila. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Huminto sandali. Ayos lang, sagot ni Arturo. Ngunit halata sa boses nito ang paghihirap. Huwag mo akong intindihin. Magpatuloy ka lang. At nagpatuloy nga siya. Ang tanging nagpapalakas ng kanyang loob ay ang presensya ni Arturo sa likuran. Ang pag-alam na magkasama sila, ang kanilang mga hininga, ang kaluskos ng kanilang mga damit sa lupa. Ito ang musika ng kanilang pagtakas. Bigla, narinig nila ang isang malakas na dagundong mula sa kanilang pinanggalingan. Isang tunog ng pagguho. Naramdaman ni Elena ang pagyanig ng lupa sa ilalim niya. Ano yon? Takot na tanong niya. Ang bahay, sagot ni Arturo. Ang boses ay mabigat. Gumuho na siguro ang isang bahagi ng basement. Naisip ni Elena si Laura at si Marco. Ligtas kaya sila? Kahit sa lahat ng ginawa nito, isang parte ng kanyang puso bilang isang ina
ay hindi maiwasang mag-alala. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ang inaalala niya ngayon ay ang kanilang kaligtasan. Habang gumagapang sila, naramdaman ni Elena ang pagbabago sa hangin. Tila mas naging malamig at may naririnig siyang isang mahinang tunog. Isang tunog ng tubig. Ilang saglit pa, ang kanyang kamay ay lumubog sa isang malambot at basang putik. Sumunod ang isang maliit na agos ng malamig na tubig. "May tubig, Arturo," sabi niya. "Mabuti yan," sagot nito. "Ibig sabihin, papalabas na tayo sa ilalim ng bahay. Malamang ay tubig ulan ito na naipon." Ang malamig na tubig ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga nagagasgas na kamay at tuhod. Ngunit kasabay nito ang takot. Paano kung tumaas ang tubig? Paano kung malunod sila sa dilim? "Huwag kang matakot," sabi ni Arturo, na tila nababasa ang kanyang isip. "Hawakan mo ang kamay ko." Inilahad ni Arturo ang kamay nito at sa dilim, naghahanapan ang kanilang mga palad hanggang sa magtagpo. Mahigpit ang hawak ni Arturo, isang pangako ng lakas at proteksyon. Ngunit kasabay ng paghawak niya sa kamay nito, naramdaman ni Elena na may mali. Mainit ang kamay ni Arturo. Sobrang init. "Arturo," sabi niya, huminto. "Ang likod mo, nasunog ka ba kanina?" Isang sandali ng katahimikan. "Isang maliit na paso lang, Elena," sabi nito. "Huwag mo nang alalahanin." Ngunit alam ni Elena na nagsisinungaling ito. Ang pag-ubo, ang hirap sa paghinga, ang init ng kanyang balat. Si Arturo ang huling pumasok. Malamang ay naabutan siya ng apoy. Isang panibagong alon ng sakit at pagmamahal ang bumalot sa puso ni Elena. Ang lalaking ito ay paulit-ulit siyang sinasagip. Paulit-ulit na sinasakripisyo ang sarili. "Malapit na tayo," sabi ni Arturo. Ang boses ay mas nanghihina na. "Nararamdaman ko ang hangin." At nang sabihin niya iyon, naramdaman din ni Elena. Isang mahinang hihip ng hangin sa kanyang mukha. Isang hangin na hindi amoy usok o lupa. Amoy ng gabi. Amoy ng kalayaan. Bigla, isang malakas na whoosh ang narinig nila mula sa likuran. Isang malakas na bugso ng mainit na hangin at usok ang tumulak sa kanila, dala ang liwanag na kulay kahel. Isang bahagi ng apoy mula sa basement ay nakapasok sa lagusan. Ang kanilang kanlungan ay naging isang bitag. "Dali!" sigaw ni Arturo. Ang boses ay puno na ng desperasyon. Malapit na ang apoy! Hindi na sila gumapang. Halos tumakbo na sila nang nakayuko. Hinahabol ang sariwang hangin sa unahan, habang ang impyerno ay humahabol sa kanilang likuran. Ang mga anino nila ay sumasayaw sa mga pader ng lagusan, pinalaki at pinaliit ng nagbabantang apoy. Ang bawat paghinga ni Arturo ay isang pakikipaglaban. Ang usok na kanyang nalanghap kanina ay tila mga tinik na kumakaskas sa kanyang lalamunan at baga. Ang paso sa kanyang likod ay hindi na isang paso lang. Isa na itong nag-aalab na sakit na kumakalat sa bawat galaw niya. Ngunit hindi niya ito maaaring ipakita kay Elena. Kailangan niyang maging malakas para sa kanilang dalawa. "Malapit na, Elena. Huwag kang susuko." Sigaw niya, itinutulak ang asawa pasulong habang ang init mula sa apoy sa likuran ay tumatama sa kanyang likod, pinapalala ang kanyang sugat. Ang lagusan ay tila walang katapusan. Isang bitukan ng lupa na pilit silang nilulunok. Paulit-ulit na sinasabi ni Arturo sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang lolo. Kahit sa pinakamadilim na lagusan, mayroong laging liwanag sa dulo. Noon, isa lang itong kasabihan. Ngayon, ito na ang kanyang dasal. Biglang huminto si Elena sa unahan. "Arturo, may nakaharang." Gumapang si Arturo palapit. Sa liwanag na nagmumula sa apoy sa likuran nila, naaninag nila ang problema.
Isang malaking tipak ng bato at lupa ang gumuho mula sa kisame. Halos ganap na hinaharangan ang kanilang daan. Mayroon lang isang maliit na siwang sa ibaba. Marahil ay sapat lang para sa isang bata. Kailangan nating itulak, sabi ni Elena. Nagsimula ng itulak ang mga bato. Sumabay si Arturo. Ngunit sa bawat pagtulak, isang matinding kirot ang gumuguhit sa kanyang likod at dibdib. Napasigaw siya sa sakit. Arturo, nag-aalalang tawag ni Elena. Ang likod mo. Wala ito. Pagsisinungaling ni Arturo, kahit na ang paningin niya ay nagsisimula ng manlabo. Kailangan nating itulak. Sabay tayo. Sa bilang ng 3. Pinagsama nila ang kanilang natitirang lakas. 1, 2, 3. Buong puwersa nilang itinulak ang harang. Narinig nila ang paggalaw ng mga bato, ang paglagutok ng mga ugat ng puno na nakahawak dito. Ngunit kaunti lang ang iginalaw nito. Hindi kaya, sabi ni Elena. Nawawalan na ng pag-asa. Napatingin si Arturo sa apoy sa likuran nila. Mas malapit na ito. Ilang minuto na lang at aabutan na sila. Muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang lolo. Hindi lang ang kwento tungkol sa lagusan, kundi ang kwento ng kanyang lolo mismo. Isang sundalo na nakaligtas sa death march. Isang lalaking nakakita ng mga bagay na hindi kayang isipin ng ordinaryong tao. Ang sabi niya sa akin noon, biglang sabi ni Arturo, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang katawan ng tao ay may hangganan, pero ang pagmamahal, hindi. Ang pagmamahal ang nagbibigay sa iyo ng lakas kapag wala ka ng lakas. Tumingin siya kay Elena. Ang mukha nitong puno ng putik at abo ay ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ito ang kanyang lakas. Para sa iyo ito, Elena, sabi niya. Para sa ating dalawa. Sa isang huling desperadong puwersa, hindi na niya ginamit ang kanyang mga kamay. Isinandal niya ang kanyang balikat sa malaking bato at ginamit ang bigat at lakas ng kanyang mga binti. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Isang sigaw ng sakit, ng pagod at ng dalisay na determinasyon. Ang harang ay gumalaw. Unti-unti, bumigay ito. Gumulong ang mga bato sa gilid at nag-iwan ng isang butas na sapat na para makadaan sila. Mauna ka na, sigaw ni Arturo. Itinulak si Elena. Mabilis na gumapang si Elena sa butas. Nang makalabas siya sa kabilang panig, lumingon siya. Halika na, Arturo. Sinubukan ni Arturo na sumunod. Ngunit sa paggalaw niya, ang mundo ay biglang umikot. Ang sakit sa kanyang katawan ay naging napakatindi. Ang kanyang mga braso at binti ay biglang nanghina. Napahiga siya sa lupa, humihingal, habang ang apoy ay gumagapang na palapit sa kanyang mga paa. Hindi ko na kaya, Elena, sabi niya. Ang boses ay isang pabulong na pagsuko. Iligtas mo na ang sarili mo. Hindi! Sigaw ni Elena, gumapang pabalik sa butas. Hinawakan niya ang mga kamay ni Arturo. Hindi kita iiwan dito. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Hinila niya si Arturo. Sa kabila ng pagod at takot, humugot siya ng lakas mula sa pagmamahal na sinabi ni Arturo. Ang lakas na wala siyang akala na mayroon siya. Hinila niya ang kanyang asawa, ang kanyang bayani, papalayo sa apoy, papalayo sa kamatayan. Habang hinihila niya ito, ang kamay ni Arturo ay sumayad sa isang bagay na malambot at malamig. Damo. Tumingala siya. Sa isang siwang sa itaas, sa pagitan ng makakapal na ugat ng isang puno, nakita niya ito. Isang bituin. Kumikislap sa madilim na kalangitan. Elena, ang nanin, bulong niya. Nandito na tayo. Kasabay nito, narinig nila ang malakas na tunog ng mga sirena, palapit ng palapit, at isang boses mula sa megaphone, malinaw at malakas sa katahimikan ng gabi. Labas na kayo. Ang bahay ay may sunog. May tao ba sa loob?
Ang boses mula sa megaphone ay tila isang tinig mula sa langit. Iyon na ang nagbigay kay Elena ng huling hininga ng lakas na kailangan niya. Sa tulong ni Arturo na bahagyang nakakilos na rin, sabay nilang itinulak ang kanilang mga sarili pataas. Laban sa mga ugat at malambot na lupa na nagsisilbing kisame ng dulo ng lagusan, bumigay ang lupa. Una, ang ulo ni Elena ang lumabas, sinundan ng kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang malamig at malinis na hangin ng gabi. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasarap, ganito kahalaga. Nang makalabas siya, gumulong siya sa damuhan, humihingal, nanginginig, ngunit buhay. Agad niyang binalingan si Arturo at hinila ito palabas. Nang tuluyang makalabas si Arturo, bumagsak ito sa kanyang tabi, hirap na hirap huminga. Ang kanyang likod ay isang nakakakilabot na tanawin ng paso at sunog na damit. Tumayo si Elena, kahit nanginginig ang mga tuhod, at doon niya nakita ang lahat. Nasa likod bahay sila, sa isang bahagi na napapalibutan ng makakapal na halaman, malapit sa lumang puno ng mangga. Sa unahan nila, ang kanilang tahanan o ang dating tahanan nila ay isang nagngangalit na bola ng apoy. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula ng apoy, ang mga pulis ay naglalagay ng harang, at ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pagkabigla at takot. Isang bangungot, isang perpektong, nakalatag na bangungot. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gilid ng police line, nakita niya sila. Si Laura at isang lalaking hindi pamilyar sa kanya, ngunit alam niyang si Marco. Si Laura ay umiiyak, isang pekeng, madramang pag-iyak. Nakahawak pa ito sa braso ng isang pulis, umaarteng tila siya ang pinakakawawang nilalang sa buong mundo. Ang mga magulang ko, hikbi nito, sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Nasa loob sila. Hindi sila nakalaba. Si Marco naman ay nakatayo sa likuran nito. Ang mukha ay seryoso. Sinusubukang magmukhang isang nag-aalalang nobyo. Isang galit na hindi pa naramdaman ni Elena sa buong buhay niya ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang galit ng isang ina na trinaydor. Ang galit ng isang asawa na nakitang sinasaktan ang kanyang kabiyak. Hindi, bulong ni Elena. Hindi ko hahayaan. Habang pinapanood niya ang eksena, ang mga mata ni Laura ay naglibot, na tila tinitiyak na lahat ay naniniwala sa kanyang pag-arte. At sa isang saglit, ang mga mata nito ay napadako sa madilim na bahagi ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga. Kung saan nakatayo si Elena, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pag-iyak ni Laura ay biglang natigil. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang maskara ng isang nagdadalamhating anak ay biglang nabasag. At ang nakita ni Elena sa ilalim nito ay purong, walang halong sindak. Nakita ni Laura ang multo ng kanyang kasalanan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Isang sigaw na puno ng sakit, pagod at galit. Tulong! Nandito kami! Ang sigaw na yon ay pumutol sa ingay ng sunog at mga sirena. Lahat ng mga mata, pulis, bumbero, kapitbahay, ay napalingon sa direksyon niya. Nakita nila ang isang babaeng puno ng putik at abo. At pagkatapos ay nakita nila ang isang lalaking nakahiga sa damuhan sa tabi nito. Sugatan. Ang reaksyon ni Laura ay mabilis. Takot. Ganun na lang kabilis. Marco, takbo! Sigaw niya. Agad na tumalima si Marco. Itinulak niya ang isang pulis at nagsimulang tumakbo papalayo sa kabilang direksyon. Agad namang hinabol siya ng ilang mga pulis. Ngunit si Laura ay hindi tumakbo. Tila naparalisa ito sa kinatatayuan. Nakatitig pa rin kay Elena at sa paparating na si Arturo. Na hirap ng gumapang. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Elena.
Ma'am, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari? Siya, sabi ni Elena. Itinuro ang kanyang nanginginig na daliri kay Laura. Ang anak ko. Sinubukan niya kaming patayin. Ang akusasyon ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng lahat. Ang mga natitirang pulis ay agad na napalingon kay Laura. Doon na tuluyang nabaliw si Laura. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Galit na walang hangganan. Sinubukan niyang tumakbo, hindi papalayo, kundi papunta sa kanila. Mga sinungaling. Sigaw niya, ang boses ay parang sa isang demonyo. Dapat namatay na kayo. Ngunit bago pa siya makalapit, nahawakan na siya ng 2 pulis. Nagpumigla siya, nagsisipa, sumisigaw. Walang utang na loob, dapat kayong mamatay. Patuloy niyang sigaw habang kinakabitan na ng posas ng mga pulis. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng mga saksi, isinigaw niya ang mga salitang tuluyan nang nagsara ng kanyang kapalaran, mga salitang nagmula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi ako anak ninyo, lalo na hindi ng lalaking yan. Napatigil ang lahat. Si Elena, habang inaalalayan ng isang paramedic, ay napatingin kay Arturo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit mayroon ding isang uri ng kapayapaan. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay sa wakas ay lumabas na. Ang ilaw sa kisame ng ospital ay napakaliwanag, halos nakakasilaw. Ito ang unang napansin ni Elena nang magmulat siya ng mga mata. Malinis ang paligid, puti ang mga kumot, ang hangin ay amoy gamot, hindi gasolina o usok. Ligtas na sila. Sa kanyang tabi, sa isa pang kama, ay nakahiga si Arturo. Mahimbing itong natutulog. Ang kanyang likod ay nababalutan ng makapal na benda. Ayon sa doktor, nagtamo ito ng second-degree burns, ngunit magiging maayos din sa kalaunan. Hinawakan ni Elena ang kamay ng asawa. Kahit sa pagtulog, naramdaman ito ni Arturo at hinigpitan ang hawak sa kanya. Ilang araw na ang lumipas mula sa gabing iyon. Mga araw na puno ng mga pulis, mga tanong, at mga abogado. Simple lang ang kwento. Ang kanilang salaysay, kasama ang pag-amin ni Laura sa harap ng maraming tao at ang mabilis na pagkakahuli at pagtatapat ni Marco ay sapat na ebidensya. Ang kanilang anak, ang babaeng pinalaki at minahal nila, ay haharap sa isang mahabang panahon sa kulungan para sa attempted murder at arson. Hindi nararamdaman ni Elena ang galit. Hindi na. Ang nararamdaman niya ay isang malalim, nakakapagod na lungkot. Isang pagluluksa para sa anak na minsan niyang nakilala at sa pamilyang pinangarap niyang buo habang buhay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Isang pulis ang pumasok. Mrs. Sandoval, magalang na bati nito. Mayroon lang po kaming update. Inamin na po ni Laura ang lahat. Sinabi niya rin po na nalaman niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao ilang buwan na ang nakalipas mula sa isang lumang sulat na nakita niya sa mga gamit ng kanyang lola. Iyon daw po ang nagtulak sa kanya na ituloy ang plano ni Marco. Tumangulang si Elena. Ang mga detalye ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay tapos na. Salamat po, sabi niya. Nang makaalis ang pulis, napabuntong hininga si Elena. Tumingin siyang muli kay Arturo, ang lalaking ito. Ang kanyang Arturo, tinanggap siya, minahal at ipinagtanggol mula sa isang pagkakamali ng nakaraan. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kapakanan. Dahan-dahang iminulat ni Arturo ang kanyang mga mata. Ngumiti ito nang makita si Elena. Gising ka na pala, sabi ni Arturo. Ang boses ay medyo paos pa. Kanina pa, sagot ni Elena. Pinisilang kamay nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit, pag-amin ni Arturo. Pero mas masakit ang nasa puso ko. Natahimik sila sandali.
Walang kailangang sabihin. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Patawarin mo ako, Arturo, sabi ni Elena. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Para sa lahat. Kung hindi dahil sa akin. Shh! Pinutol siya ni Arturo. Walang may kasalanan, Elena. At kung mayroon man, kasalanan ko rin. Dapat ay naging tapat ako sa iyo mula sa simula. Huminga siya ng malalim. Pero tapos na ang mga lihim. Tayo na lang. Tayo na lang ulit. Tulad ng dati. Umiling si Elena. Hindi, mahal ko. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Arturo. Hindi na tulad ng dati. Pagpapatuloy ni Elena, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mas matatag, mas totoo. Dahil ngayon, alam na natin na kaya nating malagpasan ang kahit na ano, basta't magkasama tayo. Makalipas ang 1 linggo, inilabas na sila sa ospital. Ang kanilang bahay ay isa na lamang bunton ng abo at mga alaala. Wala silang naisalba. Wala silang pag-aari maliban sa isa't isa. Nakatayo sila sa tapat ng lote, pinagmamasdan ng lugar kung saan minsan silang bumuo ng mga pangarap. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Elena. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Arturo. Mag-uumpisa tayo muli. Sagot ni Arturo. Inakbayan siya. Itatayo natin ang isang bagong bahay. Isang bahay na walang mga lihim. Isang bahay na ang pundasyon ay katotohanan at pagtitiwala. Tumingala si Elena kay Arturo. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niya ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi perpekto, may mga peklat mula sa nakaraan, ngunit totoo. Salamat, mahal ko, bulong ni Elena. Sa gitna ng lahat, tayo pa rin. Hinawakan ni Arturo ang kanyang kamay ng mahigpit. Tayo pa rin, hanggang sa huli. Ang araw ay sumisikat sa kanilang likuran. Ang mga sinag nito ay nagbibigay liwanag sa abo ng kanilang nakaraan. Ngunit hindi sila nakatingin doon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa unahan, sa abot-tanaw, kung saan naghihintay ang isang bagong simula.